Hi! So, gawin natin for this video ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, at rising na Cancer para sa May 4 to 10. So, kung bago ka, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung sun, moon, rising mo, sa dulo ng video, may link pa para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. For private readings and spell works, message nyo lang ako. At Friday to Sunday, nasa May Gulay tayo for face-to-face reading. So this is a progressive reading, meaning mararamdaman mo pa to until in the next 1 to 2 more weeks. 1 to 2 more weeks, ha? Medyo extend. Ayan. So, ano ba yung na-expect natin? Cancer. So, una-una we have here is the Nine of Pentacles. Cancer, pwede yung mga plano natin, isakatuparan na natin. Yung mga tina-target natin, pwede bang simulan na natin gawin? Kasi I'm seeing here sa cards na may mga bagay na hindi, kumbaga, nasa drawing board. Yung mga, siguro parang, ang naisip ko example dito, yung mga tipong, uy, magplano tayo ng swimming. Gawa pang GC eh. Hanggang GC lang. Hanggang GC na lang yung plano. It's time that, yung point na you have a lot to think about yourself. Pero hindi mo nabibigyan ng tamang atensyon. Hindi mo nasusunod. Hindi mo ginagawa ng action. Ano may kinakatakutan mo na baka mamaya hindi mag-work, baka mamaya bumagsak, or natatakot ka ba na, sabihin natin, event siya, na walang pupunta? May question ako, bakit doon ka nakafocus sa mga negative na bagay? Bakit mas madaling ibigay yung attention doon sa mga bagay na negatibo kaysa ibigay natin yung attention natin sa mga bagay na positibo? Yung sinasabi ng cards, this is the time for you to have what we call a shift of heart. Andoon yung change of heart na na yung direction ng mata mo is ibabaling mo siya doon sa mga bagay na makakatulong sa'yo at magbibigay ng positibong emosyon. Now, hindi natin sinasabi na huwag natin tingnan yung negative. Kailangan pa rin natin yon kasi yun yung gagamitin natin to help us navigate na na yung mga bagay na yun is parang pinapato sa'yo ng universe kasi, uy, baka mangyari to, at least alam mo na, meron ka ng idea na makakagawa ka ng plano para hindi na siya mangyari. So, yun yung purpose ng universe, my dear, okay? So, dahil doon, we have here also is the Knight of Swords. So, andun kasi na isa sa mga bagay na siguro, ewan ko, nahahawa ka na ba sa mga kaibigan mong air signs? Nag-overthink. Nahawa ka na ba sa mga barkada mong sila at fire signs eh? Kay Sagittarius, kay Aquarius, siya kay Virgo, na may mga placements. Alam mo yung okay lang naman na kahalubiglo natin sila. Pero ito yung pinapansin ng universe. Wag mo yung overthink yung mga bagay-bagay. Yes, andoon na nakakapagod talaga na maghintay. Nakaka-stress talaga na yung yung mga kailangan mo is hindi pa nangyayari or hindi pa dumarating. That is really stressful kung wala kang ginagawa. So, sabi ng Knight of Swords sa'yo, it is time that you find way to divert. Kumaga, kung naboboard ka and andun yung anxiety is nagbe-build na sa'yo, i-divert mo, ibaling mo, attention mo sa mga bagay na sabihin natin, makapagbigay sa'yo ng magagawa habang kasabay neto, nagiging productive ka. Ano ba yun? So, it's about your hobbies na kailangan mong balikan din. Or maybe learning a new hobby para to keep yourself busy. Kasi, with the card of the star, andun kasi na so this is connected with Aquarius, so 11th house. So, andoon na, since naka-reverse to, so it's pointing towards yung sa opposition niya, which is si Leo. So, it's about the creative nature. See, kahit yung sa card, pinapala sa'yo, go back to your hobbies. Or, andoon na maghanap ka ng mga bagong hobbies na productive. Kwento ko na sa inyo, meron akong friend
Nag-work siya pag wala siyang ginagawang work para hindi siya ma-bored, naggaganchilyo siya. So, andoon, ang dami niya nagagawa to the point sa sobrang dami niya na nagawa, naging source of income na rin niya yun. Ando na binebenta niya yun. So, nadadagdagan pa yung kita niya. So, yung boredom niya is na-address na niya. At the same time, nagkakaroon pa siya ng dagdag na kita. So, ano yun? Hitting two birds at the same time. Inaral niya na pa paano mag-ganchilyo. And that helped her to be, ma-achieve yung mga bagay na yun. So, same thing with you. Yun din yung pinapaalala sa'yo ng cards mo. Time for you to do what you need to do. Time for you to expand your horizon and make things happen para sa'yo. So, ano ba yung target kasi ng universe for you pa? Well, we have here is yung Ace of Pentacles. So, ang Ace kasi is about creation. It's about bright new beginnings. It's about us starting anew. And Pentacles kasi symbol siya ng Earth, so anything tungkol sa physical. So, this card is actually advising na yung mga plans mong iba, minsan naisip may mga iba sa inyo nakakahiya gawin to, baka mamaya hindi bumenta. Siguro if you're planning to start a business, andito siya sabi ng cards, as long as hindi ka nagnanakaw, hindi ka lumalabag ng batas, hindi mo sinasaktan yung sarili mo, wala kang sinasaktan ibang tao, ano dapat ikahiya mo? Mabalik tayo. It's time that you act on your plan. Wag oo, andun yung point na kasi pinaplano ko yung mga ibang dahilan nyo. Pinaplano ko kasi andoon na pinupulido ko. Okay, so I get your point on that part. Pero ang question kasi ng cards dito, hanggang kailan ka magpaplano? Overplanning is an overkill din. Which is yung sinasabi ng Eight of Swords. Dude, huwag mo hintayin yung mga signs. Naghihintay ka na sign na parang, ay, darating, pag naging nakuha ko tong sign na to, ibig sabihin ganito yung purpose ng universe or ganito ibibigay. No. Correct natin yan. The card is saying na once you act, the universe will also act. 8 is about power. Very strong na yung yung nasa isip mo, yung mga plans mo, yung target mo. Very strong na and well cultivated na. Huwag mo hintayin hampasin ka ng parking sign ng universe. Ikaw lang hinihintay talaga ngayon. So, yung mga kanya, plan kayo na, magbenta kaya ako, example, parang walang sarap mag-barbecue, pero walang barbecue ito, magbenta kaya ako. That alone is a sign of the universe na binibigyan kanya ng wisdom na meron kang pwedeng gawin na this is a chance for you to expand. Kasi gusto ng universe, your financial freedom Which is yung nalabas tayo ngayon, next natin is the Queen of Cups. No, andun kasi na, siguro andun yung point na ang dami yung excess baggage in terms of emotion. Kaya gusto ng universe na sa ganitong pamamaraan is makawala yung emotions nyo. Kasi ang dami din sa inyo na parang minaliit din naman kayo. Nung parang, wala, mararating na si Cancer, hanggang dito lang yan, ito lang siya, kumpara sa mga kapatid niya, kumpara sa mga pinsan niya, bla 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 bla. Ang sakit nun, as a maybe nung bata ka, masakit marinig yon na galing mismo sa mga taong una mong pinagkatiwalaan. So, andun yung point na gusto ng universe, iganti ka. Hindi igaganti para yung sa pamamaraang mananakit ka. No. Igaganti ka kasi papatunayan mong mali sila. Papakita mo sa kanila na nagkamali sila sa kanilang mga sinabi. Kasi this is the time na with the Five of Cups, ito na yung time to silence them. Ito na yung oras para ipatikom mo yung mga bibig nila na walang ginawa kung hindi mamuna, walang ginawa kung hindi mag-isip ng negatibo tungkol sa'yo, walang ginawa kung hindi ibaba ka. This is your chance. Kahit nga dito, yung deities mo, si Pluto number 10, completion, secrecy, and wish to transform. And then si Medusa, number 20, fear, reflection, and a wish to survive.
It's about time na baligtarin natin yung sitwasyon. Ipakita natin sa kanila. Ipakita mo sa kanila. Eto ako ngayon. Ako yung minamaliit nyo, di ba? But I want, ang sinasabi ng cards, hayaan mo umabot sa punto na ikaw yung magiging sagot naman sa mga panalangin nila. Nakakahiya yun sa end nila. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago kayo, subscribe, like, and share. For private readings and spell works, message me Friday till Sunday, nasa Oh My Gulay tayo sa Session Road for face-to-face reading. So Cancer, maraming salamat. God bless. Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon. From Baguio City, have a great day. Bye for now.